So nostalgic. Paad na mag-ulan ba? Hindi na mag-ulan po dyan. Nelas lang, B. Ay, nakipre. Nadunot, eh. Ha? Naguba. Nadunod? Uy, naguba, uy. Sa ano na? Pwede na ni siguro eh. Pwede na ni Harbison, was. Oo. Sa ulod siguro ni Ma'am babasik na uludan. Uludan. Pwede na ni kuha naman siya. Dagko, no? Dagko na. Kablihan, kablihan. Nonsin chinelas. Teka, chinelas ka rin sa CR. Uy! Ato dito. Alam niya, binilapat yun, uy. Ay. Ang sa Bagkulong ako nagibutangan sa ano kaya para sa langaw. kato ano ba nang daw Ina- te tilidyan nang daw papel ba nga daw pilit ang langaw. Wala ka, tiir. Ni pa. Wala ka gwapa. Violet, dahil niya. Wow. Wala ka, no? Wala ka, no? Hindi man. Pwede na siguro ni ba? Mata karon June. Papa no dagko pag di ang unod. Wala siya buwat, te. Wala. Hi, time check guys. Alas 5 na ng hapon. At meron na kaming na-harvest dito na rambutan. Medyo, ano pa siya guys, unisex. Ano unisex? Parang nasa gitna. Parang hindi pa siya masyadong hinog, hindi din masyadong hilaw. Unisex bang tawag dun? And then, nakapag-harvest si Miss Giselle ng dahon ng kamote. Pasensya na kayo guys dahil malangaw po ngayong mga panahon na to. Si Miss Giselle po ay dumiretso na sa taniman ng kamote tops para ulamin pare sa isda ngayong gabi. At bumunot na din siya ng konting kamuti. Ayan nga at nagluto na kami dito ng, ano ba to? Kanin. Ano giluto mo, te? Ano na yung pabukalan mo? So yung dala namin ng ate ko guys hindi masyadong madami dahil sabi ko nga sa kanya ay magkamote kami, magsaging kami, magdahon kami, gulay, sayote, ganun. Kasi meron naman dito available. Tsaka meron na rin siyang kukunti dito mga tanim na medyo meron ng pwede nang ulamin. Dahil wala naman yung mga bata, wala naman si Chico, wala naman si Calvi, hindi kami masyadong nagproblema sa uulamin. So yung binili ko isda lang talaga para meron kaming source ng protein. So, yung binili kong tilapia, susugbahin natin yun. Susugbahin? Susugbahin yun siya. Then, yung isa naman ay gagawin nating ginataang paksiw na may gulay. Ayan nga si Ate Olivia ay gumawa na ng ating gata. Ayan, shout out sa lahat ng mga few fluffus, few flabby. Few flabby. Few flabby. Anong ganing gwapa? Maganda? Few bowl. Few bawo. Shout out sa lahat ng mga few bawo. Dito sa Cablon. Tupi. South Cotabato. At yan po, ginagawa fresh na fresh guys. Galing mismo po ito sa puno ng, syempre sa puno ng niyog. Alangan sa ang puno. I remember growing up, ito yung binibigay ni mama sa amin guys, na pang lagay sa buhok. So yung gagawin, susunugin ng konti yung niyog. And then, kakagatin, then uusapin, hindi ko alam sa Tagalog, uusapin and then idudura mo yung kanyang dugo, idudura mo yung kanyang juice, yung kanyang coconut milk and then yun yung ilalagay at ihahaplos mo, ibababad mo yung buhok mo doon. I remember si Madam Sheena Bangkok Wardrobe, ang ganda ng hair niya growing up kasi consistent siya maglagay ng coconut milk sa kanyang hair. So, yun yung aming plano ngayon. And habang nag-aantay, kami muna magtatrabaho sa computer. Ayan. Ang ate ko, oh. Kasi ang dami naming mga inquiries for Bali packages. Ilan nag-message sa'yo, sis? Mga ano na 6. 6. Madami-dami na din. So, kailangan natin tapusin to guys kasi they want to travel this 2024
Kaya inahabol namin na ma-close na lahat yung mga packages with the clients. Kasi pag ganito klaseng business, hindi po pwedeng paantayin ng matagal. Dapat pag magta-travel sila ng October, dapat ready na yung package nila ngayon. Kasi they have July, August, September, they have 3 months para bayaran po yung kanilang package or tapusin yung kanilang payment term. So, dapat ganun. Kasi pag biglaan, pag next week magbabiyahe ka na agad, medyo kamahalan dahil nga sa mga flights, accommodations, and everything. Pero, yeah, all is good. So, I'll update you guys today sa first night namin ni Miss Giselle dito sa Kubo. Ayan si Miss Giselle. Nagbi-business pa rin yan siya, guys. How's Mayumi Thailand Closet? It's okay. Meron nagbayad. Wow, very good. Oh, maraming nagbayad. Merong iPhone si Miss Giselle for our business. Provided by Mayumi Thailand Closet. Talaga yan siya kasi Miss Giselle is taking very nice photos and videos para sa photos and reels. So, very important na iPhone po yung gamit ni Miss Giselle. Patapusin ko na yung trabaho ko dito and I'll see you guys in today's episode. Sunset na. Malamig ang simoy ng hangin, lalo na kung wala kang kayakap. Edited na dito, no? Trabaho dito. Edited na nino. Tapos online. Okay guys, dinner time na. So ganito yung setup namin ng ate ko dito. Siya nakaupo dyan for her work. Iba yung assignment niya for the Bali travel, private travel packages. Ako naman dito, ako sa kabilang computer. This is my computer and I work on that corner. And naabutan na kami ng gabi. Right now, it's 7 p.m. So magdi-dinner tayo and then resume na lang kami bukas. Ayan. So, very productive guys kasi nagawa namin ng complete itinerary with photos na yung aming packages. I'm so excited with how this thing is going to turn out. Of course, we are hoping that you guys will avail from us kasi we will try our best not to disappoint you and give you a very, very nice Bali, exclusive Bali tour experience. So, mag-dinner na tayo. So, eto ang unang gabi namin dito. Miss Giselle, saan ka na? So, Miss Giselle is here with us, guys. Ito po ang ulam namin. Gulay na munggo. Meron kaming sugbang isda. Meron tayo ditong dahon na marami. Then, kanin. So, dinner time. Ay! Dinner time ni Praying Mantis. Ayan si Miss Giselle. Wearing Princess Iga t-shirt. Very loyal and faithful. Sana all. Bakit hindi katulad ng iba? Ayaw maging loyal. Ayaw maging faithful. Thanks, Miss Giselle. Ay, mabilis daw masyado gumalaw yung camera ko. Sorry, guys. Dahan-dahanin ko lang. Basta na naman. Shh. Maraming sapat, Maraming sapat ngayong gabi. Kain tayo. Morning guys! Time check! Mag-alas 8 pa lang ng umaga. Ang ganda po ng tulog ko. Pinipilit kong gumising ng alas 9 pero hindi na talaga. Hanggang 7:30 na lang talaga yung body clock ko. At ang ganda po ng hangin ngayong umaga. Ayan. Kasama si Mayumi. At si Mayumi po ay busy sa kanyang kamay. Ha? Are you busy? Are you busy? I like your dress. Let me see. Wow! A little girl ballerina. Look like you. Ha? Hachi. Oh, hachi. 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 Nakasleep ka well? Nakasleep well ka? Nakasleep well yan? Ha? Nakasleep well na yan? Wow, pretty eyes man yan. Pretty eyes man yang aming Mayumi. Oh. Oh. Pretty eyes. Let me see. Wow, naka-leggings man yan. Wow. Superwoman yan. Wow. Tika? Nakamata pa siya, G. Nakagatan siya glamok, G. Ari, oh. Dako kaayo. Nakamata pa siya? Nagmata pa siya para magdede?
Kadua? Breakfast guys. Ito po yung aking pang-agahan dito sa bukid. Soybeans, kamote, saging, tsaka itlog. Ayan. Sabay ko nang giboil yung beans tsaka yung itlog. So wala po yung asin, walang asukal. Dahil good news guys, alam nyo napansin ko kasi kaka-blood test ko lang bago kami pumunta ng Bali. Ngayon, kinakabahan ako sa result kasi normally wala talagang changes. Katulad ng first ko na test, as in 0.00 pa lang din yung TSH ko. Pero after that, nung nag-change ako ng diet ko, immediately nag-change yung results ko ng higher, which is going to the good side. So from umakyat yung 0.0000 ko na result sa TSH na very super toxic to 0.028, which is a good thing. And ngayon, pagkakuha ko ng result ko na naman, umakyat na naman siya. So ibig sabihin, I am on the right direction. And I know that the food intake that I am doing, the change of diet na ginagawa ko, ay malaki yung tulong dun sa pagbago ng results ko. Kasi nga, hindi balance yung aking T3, T4 at saka yung TSH level ko sa aking thyroid. So, if you read about it, there's a lot of things you could do to help put your thyroidism problem into remission. Number 1 dun is yung iyong diet talaga napaka-importante. So, regardless kung may thyroidism or anong klaseng sakit, I know yung diet is very big factor to at least to put those disease into remission, ma-stop yung symptoms, or at least mabawasan yung mga gamot na tinitake natin. So, kakain na ako ng breakfast guys kasi our Saturday is about to start. And I'll see you on today's episode. Dali lang kayo na siya. Kasi may ba? Hindi ka mapulaw sa iya. 7:30 tulog na siya. Alikdan ako di budje. Nadagdayan mayumi mo ana naman ang urag mo gakos. Doon na kain mayumi. So yung edamame guys in English term is soybeans. Hindi ko alam kung saan tayo nakakabili nito na mas mura. Kung may idea kayo, please comment down below kung saan po kayo pwedeng bumili nito ng maramihan kasi hindi ko siya nakikita sa palengke. Ngayon, I'm not very sure kung pwede naming itanim dito sa bukid to. Mag-research kami ng ate ko kasi mahal po talaga itong tinatawag nating edamame. And hindi sila available na fresh sa lahat ng pinuntahan ko na lugar dito sa Gensan. Ang lugar na nakitaan ko na maraming stock nito is yung Gaisano Mall of Gensan na nasa grocery section sa may frozen goods. So meron silang 1 kilo, tagi-1 kilo nitong edamame. And frozen siya. So either i-steam mo siya, ilutuin mo siya sa microwave, or i-boil mo siya, ihulog mo siya sa boiling water. So ganito po yung kanyang itsura. Parang parang magic beans na pag tinapon mo tutubo yung mansyon at mahuhulog yung milyon-milyon, pero hindi po ganoon. Ayan, kakainin lang po natin siya para source ng aking protein. So mostly source ng protein, beans, pwede. Hindi naman ako masyadong stricto guys na binibilang ko yung protein, binibilang ko yung carbs. Hindi naman ganun. At least alam ko lang na enough yung nakukuha ng katawan ko. Kasi pag walang protein, matamlay ka din physically. So either itlog, ayan, or yung soya beans, mga beans, ayun. Then yung healthy fat ko galing sa avocado, which is wala akong avocado ngayon, maghahanap pa ako. Then meron tayong dito, meron tayong carb pa galing sa boiled crops at saka boiled na saging. Finally guys, tapos na ako mag-breakfast at ang busog-busog ko. Akala ko dati imposibleng mabusog kapag walang kanin. Akala ko dati imposibleng mabusog kapag walang coke. Akala ko dati imposibleng mabusog kapag wala yung mga Milo, wala yung mga chicken, mga ganon. Pero hindi naman pala. So, sobrang busog ko ngayon sa nakain ko. It was a very healthy and alam mo yung nakakabusog siya pero hindi ka bloated. Yung hindi mabigat yung pakiramdam mo pero busog ka. So, masaya ako para doon. And right now, hindi muna ako maliligo ng isang araw dahil sobrang lamig. Okay lang, wala namang nang-aamoy dito sa atin. Puslan man na single tayo. Bakit naman tayo magpabango?
So, ang gagawin ko ngayon guys, magtatrabaho muna ako sa computer dahil merong nag-email sa akin na gusto nila ng exclusive Bali Indonesia tour for 10 people. So, eto na yung gagawin ko ngayon. Ang dami po nag-message, bahaan yung message, no? Please do understand na hindi po madali yung mag-draft ng package for private tours. Alright? I have to draft separately kasi merong iba may batang kasama, merong iba may senior na kasama, merong iba na malaking grupo, merong iba na dalawa lang sila. So, talagang naka-tailor po yung inyong mga packages based sa inyong gusto. So, merong nag-email sa akin na ma'am, gusto namin more on spiritual journey, more on spiritual experience, more on local community experience. Merong ganun na mga request. Merong iba naman na ma'am, you can plan it out based on what you think is best for us. May mga ganun. So, please give me time. Huwag po tayong magmadali. Nakapila po lahat yan. And if nag-message na po kayo sa akin, kindly wait lang po. Of course, I cannot give you, meron kasi tayong hindi naiintindihan, no? Kasi I worked with Meraki Africa Safaris. I worked with Meraki Africa Safaris in Uganda for like 2 years. Ako yung nagda-draft ng package. Meron tayong hindi nagigets eh. Hindi ko po maibigay sa inyo ang price. Sa private tour, okay? Hindi ko maibigay sa inyo yung price unless I have the initial details. Ano yung initial details? Initial details meaning yung initial nyo na plano. Bakit kailangan yung initial na plano? Kasi kailangan namin i-check yung initial price ng inyong flight, ng inyong accommodation. So, hindi po ako pwedeng mag-draft. May nagsasabi, ma'am, tanong lang po ako. Ma'am, tanong lang. Kahit na magtanong po kayo, kailangan po natin yung details. So, unless andyan yung details na katulad netong details na sasabihin ko, hindi ko po kayo mabibigyan ng draft. Alright? Ang details po na hinihingi namin para sa mga serious bookers and serious travelers, number 1, yung tentative date ng travel ninyo. So, yung aming package po ay 7 days, 6 nights. Bakit 7 days, 6 nights? Kasi yun yung sa tingin namin, yung pinaka-perfect at pinaka-enough na day para makapag-enjoy kayo sa Bali at makapag-relax at the same time. 7 days, 6 nights for us is the best. Now, if you only have 6 days and 5 nights, it's okay. Pero sa 6 days, 5 nights, medyo masikip lang. Pero may time pa rin kayo na mag-relax. Okay? Depende pa rin yan sa itinerary ninyo. So, number 1, yun yung kailangan namin. Tentative date ng travel ninyo. Anong buwan? Kung may araw kayo, perfect. Kung may week pa yan, perfect. Example, 2nd week of October po, ma'am. Example, sa month po ng December, ma'am. Ganyan po ang sasabihin natin para malaman namin. Next na detail na importante, number of people. Ilan kayo yung magbabiyahe? 5 ba kayo? 2 ba kayo? 4, 10, 13, 18? Sabihin nyo po sa amin kung ilan para po mabigyan namin kayo ng presyo. Dahil yung price depende kung ilang tao kayo. Of course, the more the merrier, the more the cheaper. Yun po yung sinasabi namin dito. So, I cannot draft you a price kung hindi ko alam kung ilan po kayo magsasama sa isang sasakyan. Syempre, dahil kung ikaw lang mag-isa or minimum 2, syempre, mas malaki po yung babayaran ninyo. Pero exclusive kasi 2 lang kayo. But if you are a group of friends, exclusive pa din naman siya, pero mas cheaper. Why? Because you're going to divide the transportation. I hope you understand me with that. Number 3 is, tinatanong namin kung ilan yung adults, kung may senior ba kayo or may children kayong kasama. Bakit? Iti-tailor namin yung inyong activities na hindi po maaapektuhan yung mga babies or yung mga 2 years old, mga 4 years old. Kasi nakita namin kung saan na mga places hindi comfortable yung mga bata. Saan na places nahirapan yung mga parents sa pagbitbit ng mga anak nila. I hope you understand that one as well. Okay? Tinatanong din namin kung ilang adults or kung may senior ba kayong kasama. Bakit? Dahil hindi po accessible yung mga sasakyan nila para sa mga ganong cases. Yung mga sasakyan nila wala siyang ramp. Hindi po katulad ng nasa UK, nasa Europe, or nasa Canada na meron pong mga ramp yung sasakyan, merong mga ramp lahat ng mga restaurant na pwedeng daanan ng wheelchair. Kailangan po nating i-consider yon. So, please be patient with us as well when we ask for those details. Kasi kailangan po yun ng isang travel agent katulad namin na nagko-customize ng private or exclusive Bali Indonesia tour para mabigyan kayo ng comfortable and memorable experience sa Bali. Okay? So, ang aga ko pang nagbigay sa inyo ng 101. Anyway, magda-draft muna ako guys. Ang kati ng aking kamay. Wait.
Ayan, magda-draft muna ako for 10 people and then yung iba, please wait na lang po tayo. Thank you! Once again, ito po yung email natin para sa mga gusto at seryosong magpabook ng mga kanilang mga packages. Ayan po yung email sa baba. I'll wait for your email. Nakakuha ka mo? Wow, kagwapa. Hinog na? Hilaw pa tanan? Ay, nahulog. Ito guys. Gwapa pag yun. Paglakaw-lakaw lang mo gang, walking. Tapos kung may makita, ana. Nice, gwapa. Gulang na siya, pero ilaw pa. Ilaw pa. Mga boss pa ni. Asa mo nakaabot, gang? O, pwede na. Mag-walking ka dito, gang. Gani, mag-walking ka karon dito. Sa taas sa sakyan ng banda. Nakaabot ka mo sa sakyan. Liig ko talaga guys. Nakakapagod magtrabaho sa computer. Alam niyo yung tinatawag nilang computer work syndromes. Ay, hindi mali. Office syndrome. Yung masakit yung liig mo, yung parang merong, parang ang sarap i-stretch na parang marshmallow, parang bubble gum. Pero nakapag-quote naman tayo ng 6 packages ngayon, so okay lang din. Nagtrabaho lang ako ng mga, I think I was in my computer for 1 hour. So okay lang, medyo productive na. And right now, magla-lunch na kami. Tingnan natin anong ulam silipin natin guys. Ito yung mga rambutan namin kahapon. Inaantay lang namin mahinog guys. So ang ganda. Ayan. And, meron pa tayo ditong mga avocado. Ito yung mga avocado na pang-export. Nahulog lang yan guys ha. Hindi po namin yan ninakaw sa puno ha. Baka sinabi mo, baka sabihin nyo, ninakaw namin sa puno. May pa ganun. Nahulog lang yan. Pinulot lang namin. And then meron kami ditong fresh harvested na labanos. Ay, narvest po natin yan sa lupa ni Doña Sheena. Nakilupa lang. Kung anong may kung lumampas kasi yung dahon sa gate niya. So, sabi niya, valid na daw yun. Kasi nasa amin daw yung dahon ng ng labanos na tumubo. Then si Miss Giselle, ayan din. Kamusta ang buhay bukid? Walang. Maganda. Huwag mong kalimutan yung trabaho natin, Day. May mga sagluto. Nag-i-enjoy ko sa bukid ni Nang Sheena. Ayan. Kain tayo muna ng pananghalian. Pero bago ko makalimutan, gusto ko kasi ipakita sa inyo itong magpapayaman sa akin dito sa bukid. Wait lang, pakita ko sa inyo guys. Baka palit sa raptor, ana. Eto guys, eto pa lang na to, milyonaryo na ako dito, wait. Dahan-dahan tayo dito. Hindi nyo alam kung gaano kami kayaman eh. Pakita ko sa inyo. At sa mga nagsasabing ignorante po ako at ang pamilya ko, bahala kayo. Ay, putang. Pag sinabi nyo na ignorante kami at masaya kayo sa mga sinasabi nyo dyan, bahala kayo. Ang importante, masaya ako, masaya kami. At wala kaming sinasabing masama tungkol sa'yo. Hindi mo lang alam yon. So, yan. Ang ingay naman itong aking ate. Uy, nag-vlog ako dito. Wow! Ayan. Uy, wow! Kamuti. Nagtubo yung kamuti namin dito, guys. Ayan, oh. Oh, diba? Nasira lang to, pero sa dalim yan, sa ilalim niyan, marami pa. Tingnan nyo guys, ang magpapayaman sa amin. Ayan. Tingnan nyo, i-zoom natin. Wow. Nakikita nyo ba kung gaano karami yung bunga ng aming puyat? Puyat na durian. At pasok po yan sa loob ng aming lupa. Aming lupa. Nakilupa. Lupa ng ate ko pala. Ang daming bunga guys. Ayan. Ayan oo. Wow, sorry binigla ko po yung zoom. Pero tingnan nyo yung dami ng bunga. At ito daw ay magmamature na yung mga bunga nito sa September. So sa September wala po akong gala niyan. Andito lang po ako sa bukid ng buong September. Aantayin ko po yung mga yan na mahinog. Ang gandang ang gandang variety eh. Ang swerte din kasi ng ate ko kasi yung mga caretaker ng bahay niya ay talagang merong green thumb. Ako kasi kahit na tanglad na mamatay sa akin eh. Hindi ko alam bakit eh. Lahat na lang namamatay eh. Akala ko marriage lang yung mamamatay pati yung mga halaman. So kain lang tayo parang makulimlim.
Kain na tayo guys, let's go. Alright guys, time check natin. Alas 12 na po ng tanghali. Nakapananghalian na ang all. Nakainom na ng gamot ang all. And dito, ang ganda ng pantulog ni Miss Buji. Ayaw nang ubarin Punta tayo dito na gilid. Wow. Wow, bagong ibot guys. Di lang yung obra mo, kuya nga kagura na ra. Nami. Puno naman gang, hindi ka nakagagod kay damo na Hindi ka naman piyak Wala, problema gang hulog ka na. Mahulog na. Grabe ba yan ni ka trabahoso? Anay bala ang music. Radyo gali. Grabe ba yan siya katrabahoso nga pagkauning alupi. Ito guys ay ang kamote balanghoy. So dito sa amin sa Mindanao, this is one of our common merienda talaga. At mas masarap siya kapag homemade dahil alam mo na kontrolado yung asukal. At malinis yung pagkagawa. Kita nyo naman guys. Growing up, nakaka-experience lang kami ng ganito pag yung tatay din namin yung gumagawa. Pero yung tatay namin, yung paborito niyang gawin ay pahol. Tama ba? Puto lanson. Tsaka yung natutunan kong gawin is yung suman malagkit. Pero hindi ako nakagawa ng suman balanghoy. Ganda So lahat ito guys, galing po ito sa garden ng bukid. Wala akong binili dyan. Yung gata dito din sa bukid ng galing. Ayan na yung aking ate. Buti pa siya nakaligo. Kami. Ano tayo, disinikan na. Malangaw season ngayon guys. Mapapansin niyo may mga langaw talaga kasi marami ng langaw, maulan Tsaka harvest ng manok. So, alas 12 na tulog po si Mayumi. Baka hinahanap nyo nasaan si Mayumi. Si Miss Giselle nandun din po. Akala nyo nakahiga yan si Miss Giselle guys. Pero marami ng benta yan habang nakahiga diba? Sana all. Marami siyang customer ngayon. Busy siya sa Mayumi Thailand Closet na Facebook page. Samantalang kami ay nasa computer. Pero ako break muna ako guys. Kasi kanina pa ako nagtrabaho mga 2 hours ago. So break muna ako mentally. Pero habang nagbe-break, mag-i-edit muna ako ng video. Break ba yun?